Sagutin natin naman 'tong isang tanong. So, bakit nga ba nag-decline yung mga gaming phone? So, madami kasi nagtatanong din yan na bakit nga ba yung mga gaming phone, biglang nawala o parang nawala sila sa eksena. So, simple lang naman yung sagot dyan. So, nagde-decline na kasi yung gaming. No, mapapansin mo naman kasi yan sa mga naglalaro na ayaw na nila ng Mobile Legends, ayaw na nila maglaro ng mga online games. No, gusto na lang nila ng simple na lang. No, maglalaro na lang sila pag gusto nila. Hindi yan katulad ng way back ng mga 2020. Ng mga 2020 kasi pausbong pa lang yung gaming community. Ito nga yung nagsisimula pa lang mag-revolutionize yung gaming. Ito nga yung lumabas na yung Mobile Legends, lumabas na yung mga online games. At talagang patok na patok pagdating nga dyan yung mga gaming phone. Pagandahan ng specs, patibayan ng screen, pagandahan ng processor, pagandahan ng storage, lahat na ng pinakamaganda dapat nasa sayo na. Para nga kapag naglalaro yung tao, yung cellphone mo yung bibilin. Pero ang napansin ko kasing problema dito sa mga gaming phone, number one, mahal. Na sobrang mahal ng mga gaming phone. At halos minsan nga, yung mga customer namin, kapag tinatanong ko kung magkano yung cellphone nila, nasa mga 30,000 o mga 20 plus, no? Nakakalula yung ganong presyo. Tapos pinanlalaro lang ng bata. Tapos yung pangalawang dyan, nakita ko naging problema nila kung bakit nagde-decline sila, kapag nasisira yung cellphone, no? So kapag mahal kasi yung cellphone, mahal yung price niya tapos nasisira, malaking problema talaga yon. Kasi isipin mo, bumili ka ng mahal, na-expect mo matibay. Tapos magugulat ka na lang, biglang namatay o biglang nasira. No? So, hindi siya nag-equivalent at ayaw ng customer ng gano'n. Ngayon, kung patuloy na patuloy yung ganyang ginagawa, madadala talaga yung mga customer. Ang gagawin nga niyan, hindi na yan uulit. Kahit naman sino. Ngayon, dahil nga sa ganun yung nangyayari, syempre, hindi ka nabibili ng ganung brand. Magpapalit ka na ng iba na mas mura. Ito yung mas nalalaro mo lang yung game mo ng okay lang kahit hindi na HD, kahit hindi na maganda yung graphics kasi ang gaming kasi pampalipas oras lang 'yan. 'Di ba? Hindi naman talaga 'yan hanap buhay. So, tatawid tayo dito sa pangatlong pwedeng naging dahilan. So, nawala kasi yung monetization sa gaming. Na madami kasing mga na yung monetization niya nawala. No? Kung matatandaan kasi natin na dami nagla-live dati sa Facebook, no? Sa mga Mobile Legends, naglalaro sila. Pero dumating yung time na ayaw na nang magbigay ni FB ng monetization sa mga game na na mga nagla-live. Kaya nawala sila. Ngayon anong nangyari? Napunta sila sa vlogging. 'Di ba? Pumunta sila sa vlogging, napunta sila dito sa pagpo-promote ng mga sugal. So, ganun yung nangyari. Nawala yung monetization. At dumagtag pa doon yung itong ang dahilan na sobrang saturated na kasi. Kapag nakakita nga ako dati ng Mobile Legends, parang nauumay na ako Tapos, ang nakikita mo lang lagi, si Silong. Puro Silong na lang. Pinakamalakas magsilong, pinakamalakas mag-gusyon. Halos, iisa na lang yung karakter. Paiba-iba na lang talaga sila ng pangalan. At minsan, nakakasawa na rin manood ng ganon. Kaya yung monetization o yung pinagkakakitaan dyan, nawala na. Tapos nagsasawa pa yung mga viewers. So nawalan talaga sila ng, ng pera dyan. Kaya nga, hindi siya nakikita ko sa mga naging dahilan kung bakit nga nag-decline yung mga gaming phone.